So mga kainay, magandang umaga. Nag-usap-usap na kami na maagang uuwi kasi nga gabihin kami. Kaya bago namin iligpit yung aming mga tent, ipakita ko naman sa inyo muna kung paano ang sit up. Kasi liligpitin na yan para maiayos naman sa kotse. Kaya ito yung sa amin ang pinakadulo. Yan, liligpitin na yan. Tapos tinawag ko ang aking Paris para iligpit. Madali lang naman siya iligpit kasi automatic siya. Kaya mabilis lang. Para maisingit doon sa kotse, gumaan naman ang motor. Kaya yan, di ba, nakita nyo, napakadali lang. Oh, ang daming karga, di ba? Pero maisingit naman yung dalawa naming karga dyan. Punong-puno. Sanayan sila sa camping. Kaya ang magaling mag-ayos sa likod ng kotse, mabuti, Innova yung sasakyan nila. Kaya yun, pagkatapos na, nag-decide na mag-ready na lahat para aalis na. Kasi baka gabihin kami sa biyahe kasi matagal kasi kami nung pumunta dito. Kaya kailangan maaga talaga ang biyahe namin. Ito, inikot ko muna kayo sa paligid kasi magbabay na nga ako dito. Kasi hindi pa alam kailan babalik. Kaya ayan na, paalis na kami. Lalabas na kami ng gate yan. Kasi dati nagdesisyon na maaga. Dapat 2 PM pa ang alis namin. Kaso lang, nag-decide na maaga para hindi naman gabihin pag-uwi. Kasi ang layo ng biyahe, lalo na pag nasa lubong mo yung traffic, ang layo. Aabot ka ilang oras. Kaya kailangan maaga kaming aalis. Umalis kami dyan mga 12:30. Inagahan talaga namin kasi yung dadaanan namin, mga rough, maraming mga bato-bato. Ayan, makikita nyo naman yan. So, meron namang sementado yung iba. Pero may talaga, may lugar talaga na hindi siya sementado. Kaya, nag-decide din kami na hindi na kami dadaan sa dati namin dinaanan. So, sa ilog na lang kami. Yung kotse, dadaan sila sa isang ilog, tatawid sila. Kami naman, sa hanging bridge kami tatawid. So, sila ang sa ilog. So, ito na. Tuloy-tuloy lang kami. Pasensya na umuuga yung camera dahil siguro sa dinaanan namin mabato kasi yung tabing ilog. Kaya medyo hindi yan masabi na sa kamay ko. Sa ano talaga yan, sa ilog na bato-bato, hindi siya maano kasi maraming bato. Kaya medyo umuuga-uga. Tapos nilipat ko na lang yung camera kasi nangangawit ako. So nilagay ko sa kanan kaya hindi nakikita yung ilog sa bandang right side ko kasi nilipat ko. Yan. Ito na kami, nagpunti-unti na kami na. Malapit na kami sa ilog. Yan. Ilog na nga ito. Yan tawiran, ibig ko sabihin. Kaya, aywan ko. Pero tingnan natin kung makatawid siya. First timer na tumawid. Itawid ang body niya sa tubig. First timer talaga. Lahat naman kami yung namin, first timer din na makatawid sa ilog. Kasi hindi pa nasubukan ito si Bobby. Baba na lang. Pinababa niya ako kasi titingnan muna namin, i-observe namin yung pamangkin niya kung gaano kalalim. Kasi takot siya, baka daw malalim. Kaya pinauna muna namin yung pamangkin namin para makita namin hanggang saan sa gulong. Kaya, ayan, nag-observe muna kami sa paligid kung kayang tawirin. Nauna siyang tumawid. Panoorin ninyo. Nakatawid naman siya. Oh. Diba, kalahati ng gulong na sa tubig. Tapos yung asawa niya nauna na. Yan. Kami nakatingin muna kasi tinitingnan niya. Tapos lumingin pa siya, Uncle, kaya mo yan, mababaw lang. Tapos, sige, alangan naman, no choice ka, babalik ka pa ba? O, mas delikado yung dadaanan mo sa shortcut. Yung pamangkin namin isa, nasa kotse kasi sila, so doon sila dumaan sa shortcut. No choice, tatawid talaga si Buddy sa ilog. Ingat ka, ingat. Mag-iisip pa siya niya, nagtatanong pa siya sa akin kung huhubarin ba niyang sapatos niya. Sabi ko, no choice ka na. Tawid mo na yung sapatos mo, tsaka mabasa na yung medyas. Kasi no choice ka na. Sabi ko, matutuyo din naman yan sa biyahe. Kasi ang layo-layo ng biyahe, siyempre, ang init pa, matutuyo din yan. Ayan, umuga-uga daw. Kasi mabato nga di siyempre yung gulong. Kaya todo balansi talaga, nahirapan siya niyan. No? Pero okay lang, nairaos naman niya. Ayan. Ako naman, sumunod, nabasa na rin yung dulo ng aking leggings at saka medyas. Pero di bali, matutuyo din yan. Kasi mainit eh. Sobrang init talaga. So, wala ka talagang choice. Itawid mo talaga sa ilog. At least, nakatawid ako sa ilog na nakaganyan. Hayaan mo na, dulo lang naman yan ng ng paa ko. Yan. Okay lang yan.
Habang tumatakbo, may araw. O, di matutuyo na yan. Pagdating sa bahay, matutuyo na talaga yan, di ba? Ayan na, sige na. Nag-antay siya doon kasi mas nauna siya sa akin. O, di ba? Tapos, ayan, paalis na rin kami niyan kasi ito na nga, nandito na kami sa tabi. Sasakay na ako niyan ulit. Diba? Tawid-tawid pa. Yan na. Sige, tawid pa. Ang haba lang nilakad ko. Dandahan lang eh. Ito na. Sumampa na naman kami dyan. Yan pa. Nandito kami sa bahay ng pamangkin namin. Kasi nga, dumaan kami dyan. Dahil nandyan yung iba naming gamit. Tapos, dumiritso na kami yan pag uwi. Ayan na, dumating na kami talaga sa bahay namin. Yan, bumaba na ako at susian na kasi nga nakarating na talaga kami. Umuwi kami niya ng ganyang oras, madaling araw. Nag-rest muna kami doon saglit sa bahay ng pamangkin namin. Nagkantahan muna sila. Tapos natulog kami ng ilang oras. Yan. Nakarating din sa wakas. O, diba? Pinasak na sa loob ng garahe yung sasakyan. O, diba? Loaded kami. O, mabigat pa yung sa loob ng box kasi may 2 bag yan. Ang tent namin, iniwanan lang namin doon para lang, gumaan naman kami ng konti. O, ito na. Tinanggal na yung bag kasi nga, iakyat na namin. Kasi nagsusi na ako. Titingnan ko yung 2 pusa, anong mga reaction. Yan, ang dilim ng bahay, oh. Ay, ayan na, sumalubong na si Pinat. Ang saya, nakarating na ako agad. Nakarating na kami. Tapos, sumalubong yung pusa na na-miss ko ng 2 araw. Kaya, ayan, andito na si Pinat. Magpaalam na ako mga kainay. Medyo mahaba-haba na talaga itong usapan natin. Bye-bye na. Salamat sa panonood. Bye-bye.